katulad na lang yan, ang faith ko talaga, makarating sa langit. Kayo, ano ang faith ninyo? Makarating sa puso. Yun ang faith ko. Okay? So, ang bawat dinisisan ng bawat isa sa atin ay ang makarating sa langit. Diba? Yun ang faith ng bawat isa sa atin. Ay, kung murito ka, makakarating ka pa ba kaya? At tulad, hindi. Hindi na. Diba? Okay. So, yung nakaputo ang parating ko, hindi lang sa meron. Kung hindi nga nagagtalong, di ba So, faith! Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ito is faith. Alam niyo ba na may pagkaiba ang wish at saka hope? Diba? Ang wish, wini-wish mo lang na sana mangyari. Parang ganun ba? Pero ang hope, na may pag-asa ka na talagang mangyayari. Halimbawa, pag ang wish o ang faith ni Brother John J. makatapos ng doktor. Diba? Makatapos ng doktor. Siyempre, ang seaman ba? Okay. Ngayon, dahil yan ang faith niya, kinakailangan, pagtrabahuan niya na magiging seaman siya someday. May kasamang pananampalataya yan at may kasamang panalangin. And that is hope. Okay? Pagka-wish lang naman talagang wish mo lang. Wish ko magkaroon ako ng magandang bahay, wish ko magkaroon ako ng magandang sasakyan. Talagang wish lang. Pag nangyari, di salamat sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Okay. So, sa ating pananampalataya, it includes our belief. Our belief? I believe, ano yun sa Tagalog? Paniniwala. Okay. Paniwalaan natin na ang ating panalangin ay matutupad. Amen. Kahit gaano katagal ang kasagutan ng ating panalangin, matutupad at matutupad dyan dahil ang sa paniniwala mo at sa pananampalataya mo ay mangyayari. Darating po. Amen. Amen. Praise God. So, Darating po yung paniniwala mo. praise the Lord. Praise the Lord. So, kaya dahil sa pananampalataya mo, Brother John G, magiging siman ka talaga. Amen. Praise the Lord. Okay. Huwag din natin kaligtaan ang connection natin palagi sa Panginoon. Kayo ba may mga connection sa ating Panginoon? Oh, ilang beses sa isang araw? Pagkagising ba natin, nandyan na ang connection natin sa Panginoon. Alam niyo sa akin, kahit saan ako nagpupunta, nandyan yung connection ko na puro ang nasa utak ko ay ang Panginoon. Maglabas mo lang ng bahay, nakakunik ka na sa Panginoon, hindi yung katulad ng password ng inyong mga cellphone. Di ba? Kung gaano ninyo ikinokonek ang inyong mga cellphone para lang makapag-connect kayo sa inyong minamahal, sa inyong kapatid, sa inyong asawa, o whatever, kailangan may connection din tayo sa Panginoon. Amen? Di ba kung minsan pag wala ang password ng iyong cellphone, hindi ka makakonek. Ganon din sa ating pananampalataya, kung wala kang prayer, hindi ka makakonek sa Panginoon. Amen po ba? So, ang password ng ating pananampalataya at ang password ng ating prayer, ang password ng ating pananampalataya is prayer para makakonek tayo sa ating Panginoon. Amen? So, malapit na, madam. Okay. Kinabahan ako talaga mo. Palagpakan na natin ang Panginoon. Alam niyo, nagaganahan ako na magsalita dito kahit na nauutal kasi alam niyo naman, pag nanginginig ang tao, di ba? Naranasan nyo na yan. Kaya yung nararanasan ko ngayon. Pero nagagalak ako dahil lahat kayo ngayon ay nakatingin sa akin at nakangiti. Masaya na nakikinig ng salita ng Panginoon. Praise God! At alam ko na lahat ng mga nakikinig dito ay i-apply natin sa ating mga buhay. Praise the Lord! Mayroon pa mga kapatid dito, kinakailangan din dahil may pananampalataya tayo, mag-obey tayo. Let us obey the word of God. Amen. Paano ba ang pagsunod?
Halimbawa, sabi ng Panginoon, read your Bible every day. Do you read your Bible every day? Sabi mga nanay, yes. Yes. I'm so proud with our coordinator, our president, dahil masipag siya na mag-ano sa mga nanay. Masipag siya, tapos ano, alam niyo, kasi kahit yung mga Bible na binabasa natin noon, nakakalimutan yon. So thank you, Ma'am Edeline, you're reminding us because sometimes you are lazy to read the Word of God. So thank you for that. So let's clap our hands unto the Lord. Amen. Praise the Lord. Katulad na lang yung sinabi ko sa Obey. Maalala niyo ba si Lot? Sa Sodom and Gomorrah. Let me put this an example, Sodom and Gomorrah. You know what are those people living in that city? Lahat silang nagiinuman, nagsasayawan, bakla, tumboy, nandoon. Bakla to bakla, tumboy to tumboy, ganun ba yun? Yung ba yung mga? Pinayagan na sa Amerika ang ganyan, pero wala yun sa Biblia. Alam niyo ba na ang archaeologists at ang science ay naniniwala na ang Biblia ay totoo? Totoo. Ngayon, sa Sodom and Gomorrah, mga kapatid, nandoon lahat ang kasalanan. Nandoon ang inuman, sigarilyo, andoon ang bakla, tumboy. Alam ko, wala dito ang mga nakikita natin sa Sodom and Gomorrah. Matakot tayo sa Diyos. Yaman na naman natin ang salita ng Panginoon. Tapos nakikinig tayo, alerto tayo tuwing linggo. Nandyan tayo palagi sa church. Amen? Naku, maging totoo ang ating puso sa ating Panginoon. Huwag natin gayahin ang nasa Sodom and Gomorrah. Dahil kung pagdating ng panahon, ang bawat isa sa atin, pag kinuha na tayo ng ating Panginoon, lahat tayo ay sasama. At sana hindi mangyari ang Sodom and Gomorrah sa atin na nung ginunom ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah, ay iyan ay apoy. Ginunom ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah dahil lang sa mga kasalanan na nandun. At sino ang hindi sumunod dito? Ang sabi ng anghel, lumabas kayo at huwag nang lumingon. Sino ang lumingon? Yung asawa ni Lot. Kaya siya ay naging asin, naging sulfur. Alam niyo ba yun? Ano ang ginawa ng asawa ni Lot? Hindi siya lumingon. Ay, anong ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon siya dahil doon sa city na yun, marami siguro siyang mga kayamanan na nandoon, ayaw niyang iwanan. Amen. Kaya nung lumingon si asawa ni Lot, naging asin, sulfur. Gusto niyo bang mangyari sa atin yan, mga kapatid? Hindi po. Mahirap ang parusa ng Panginoon. Lamang nandito na rin tayo, magpakatotoo tayo lahat. Mahirap ang magpakatotoo. But there is a big malaki ang puso natin na baguhin ang mga dapat na baguhin sa ating mga buhay. Sino dito ang pinagpala? Si Abraham. Bakit si Abraham ay pinagpala? Pinili niya ang kapatagan na walang kapatagan ba yun? Kabundukan. Bundok. Bundok. Pinili niya doon, pero doon siya ay nakapagtanim, nakapag-alaga ng mga hayop. Di ba? So, napakasarap ang sumunod sa ating Panginoon. So, mga kapatid, naway naintindihan ninyo ang naibahagi ko sa inyo sa gabi ito. Pagpasensyahan nyo na kung medyo naukal ako dahil nanginginig po ako. Salamat sa presensya ng Panginoon. Na-deliver ko rin ang kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. So, tinatawagan ko po si Madam Edeline na sure far, ma'am! Sure po. Amen. Good job. Palakpakan natin. Share po natin. Salamat sa ating Panginoon dahil meron siyang mga ginagamit na nagpapagamit. Kasi kung nagpapagamit ka, kahit hindi mo alam ang salita ng Diyos, ilalagay ng Diyos sa puso mo. Amen. So, totoo talaga mahirap magturo dito sa harapan. Pero sa awat tulong ng Diyos, nakakatayo ang mga nangangaral dito sa awat pagmamahal ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise
Praise God! So, sabi niya sa Hebrews 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. So, ibig sabihin po, kung wala kang pananampalataya, don't keep silent. If you have faith, put it in action. Kasi bawat isa sa atin po pa, mga kapatid, God gave us a measure of faith. So, mayroon tayong mga pananampalataya, pananalig. Kasi, yung pananalig, ito yung mga bagay na sinabi ng Diyos, pinapaniwalaan mo na, kahit hindi